So, yun nga. Good morning agad mga mi. Grabe naman. Ito nga pala yung huling araw ko dito sa aking company. So, ayan. Maalis na. Dahan-dahan lang at may natutulog pa. Okay. Bago ko umalis ng company, kailangan ko mag-check out. Wow, parang kadala. Mag-check out dito sa aming accommodation. May mga rules kasi tayo na kailangan sundin pa rin. So, this is our helper, Ate Bo. Bye, Ate Bo. Huhuhu. Namiss ko talaga kayo. Bye. Pero yun nga, bakit nga ba talaga ako nag-resign? Unang vlog pa lang, di ba? Balik tayo. Ayan. Dun, 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 dun. Today is Monday. Today is Monday daw. Nako, ayan. Nagkamali pa si Bunsoy ng araw na sinabi. Nandito kami ngayon sa barbershop para magpagupit si Sion, my Bunsoy. Sumabay na rin ang aking asawa na si Daddy Mario. O diba? Ang bait, no? Sana laging ganyan. Yung tatay, alis ng alis. Kaya niloko kong ipapakalbo ko kako. It's a prank, di ba? Ang ganda. May paguhit ang bunsoy ko. Sion, say hi. Pagka-uwi ko nga dyan, ako, itong aking dalaga naman, Ate Hazen. Naabutan ko naghuhugas ng bote. Siguro natatakot ng, naku, baka mamaya wala na akong mainuman na gatas. Pumayat nga naman daw siya. Ayan. Tinulungan ko na nga, napakatagal maglinis ng bote. Baka lumaki na yung bill ng ano namin, ng, ano tawag doon? Tubig. Hindi ko na sabihin kung sino yan. Basta start with P. Laki kasi yung sumingil, di ba? Kaya, anyway, back to the vlog. Eto nga, pagkatapos niyan, paliguan, linisan, papatulugin na natin yung mga bata. Pero, hindi pa sila makatulog. Ayan. Na, ano pa? Na, hindi pa napaupo. Tinuturuan ko ng umupo ng maayos at napakakulit talaga ng aking bunsoy. Aral-aralan muna tayo dito. Yan. Ganyan dapat pag uupo sa school. Nakikinig. Ito namang ate ko. Ayan. Pagkatapos mo tuyo ng buhok. Bagong ligo yan ha. Ganyan lang talaga yan. Lipitan ko na. Si tuyo na, di ba? Mamamaho pag ano. Tinali ko ng basa. Yan. Aral-aralan muna. Nanay muna lagi ang teacher. Ganitong bagay. Bilis namang matuto yung mga yan. Pero napasok na yung aking ate. Yan. Sabay ko talaga sa tinuturuan, pero iba yung topic ng kay Bunso, iba din yung kay ate. Oh, ayan. Nadala na ba lahat ng hangin? Diyos ko. So, itong araw na to, ihahatid namin si Ate Hazen sa kanyang school. Sumama pa yung si Bunsoy at nag-iiyak. Medyo malayo-layo to, kaya nag-aarkila ako ng tricycle. Ang hirap kasi ng commute. Yan. Mamadali nga itong aking ate. Bait naman sila.
Hintayin naman nila ako bago sila pumalik. Titingnan nila kung kasunod pa ako. Balik na! Baka wala pang ang baon, kaya ayaw pa pumalik. Yan, andyan pa yung mga parents sa labas. Sinundo na si Hazel ng kanyang teacher. Bait talaga, oh. Bye, ate. At ayun nga, after 1 hour, tapos na yung class ni ate. So, si Bunsoy, nag-aantok-antok na dyan. Ayan nga, pagkagaling namin sa school, diretso na agad kami sa bahay. Pinaliguan ko muna, pinakain, binihisan. And then, maglaro-laro ng konti. Kasi hindi kami makalabas ng bahay kasi sobrang init talaga niyan sa labas. Happy naman yung kids kahit maliit lang yung time na pamamasyal namin. So, ayan nga. Balik tayo dun sa una nating question. Bakit nga ba ako nag-resign? Una po sa lahat, ang aking anak po kasi na si Hazen ay merong ASD or Autism Spectrum Disorder. Sa mga followers ko, lagi ako nagpo-post dito ng mga therapist ni Ate Hazen. So, may good news kasing dumating sa amin. Actually, nung January pa siya, na si Hazen ay pwede na po siya mag-social group or like, kailangan na niya po mag-daycare. Kaso, nung time nung January, hindi na siya tinanggap kasi siyempre late na. So, planado naman talaga yung pag-resign ko ngayong June kasi papasok na yung Ate Hazen ko. So ngayon, nag-decide na kaming mag-asawa na mag-resign na lang ako at ituon yung pansin namin dun sa mga bata, lalo na yung mga ganitong kaliliit pa na bata, ang hinahanap talaga ay atensyon sa magulang. At yung mga panahon na to, dapat chine-cherish natin kasi ito yung mga matatandaan nila sa atin mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang panahon kasi hindi na natin to na ibabalik, walang extension of time dito. So, i-enjoy natin kung yung mga bata pa lang sila, maliit pa lang sila. Although, medyo mahirap dun sa part ko na sa construction kasi almost 8 years na ako nagtatrabaho. So, sa tingin ko, kota din naman na. Pero, mamimiss ko talaga at hanap-hanapin ko din. Pero, dyan muna yan. Dito muna ako sa aking anak. Kasi dati, pangarap ko talagang maging engineer. Although nahirapan ako nung college life, pero nung nasa actual na, minahal ko talaga yung trabaho ko. Pero napagtanto ko, ang una ko talagang pangarap ay yung magkaroon ng masaya, buong pamilya at isang maging mabuting ina at asawa. Dito muna ako, dyan muna kayo. Yung career ko ay nandyan lang yan. So, I would like to take this opportunity to take my fellow co-workers, co-employees, my company. Salamat po sa inyo. Actually, may hinanda akong video para po sa inyo. Sana magustuhan nyo. Kaya, eto na. Panoorin nyo po.